Standing as we give respect to the Word of God. I'm sure about this. Ako ay sigurado patungkol dito na siyang nagsimula. He who started a good work, mabuting gawa, in you will stay, mananatili, hanggang ito ay mabuo, makumpleto, hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesus. Let us bow our heads and let us pray. Dear God, open our hearts as an avenue, that this heart will be a fertile soil, that we will relinquish and digest every detail na amin pong mapapakinggan. Forgive us from our sins, consciously and unconsciously. Patawad po. Kung nagamit man namin ang iyong pangalan sa walang kapararakan, we are so sorry. If we doubt you, we are so sorry. We humble ourselves, Lord God. You are faithful. Give us the strength to fight on and to move on, that we will not fall back and look back, but we will press on and claim the victory. Amen. We will walk in victory because that is our DNA. That is our Father's legacy. He gives us the power in Jesus' name. That's the history 2,000 years ago. There's no forces that will be against us. We are more than a conqueror. And we are seated. And sabi, we are seated in the heavenly place because we are the righteousness of God. We are seated in the heavenly place. That's where we belong. Sapagkat ang tahanan natin ay langit, kaya walang pangit at masungit. Kaya aming Ama, maraming salamat. We give you all honor, all praise, and all glory. In Jesus' name, lahat ng buhay at may hiningay magsabi ng Amen. Bago kayo umupo, umikot kayo at kumaway, sabihin ninyo, magandang tanghali. Gutom ka na ba? Kumain ka muna ng espiritual na pagkain. Upo na po kayo. Hallelujah. My message for today is entitled, The Need of Completion. Ang kahalagahan ng pagtatapos. Magkaiba po yung salitang the need of completion and the need for completion. Pag sinabing the need of completion, you are within the project. Pag the need for completion, kailangan pang tapusin. Ano? For. Ibig sabihin, si Nanay Sita, merong kailangan gawin at matapos, kailangan ko siyang tulungan because that is subject for completion. Pag sinabing the need of completion, I myself is indebted or in need na meron akong tungkulin na ito'y matapos. Halimbawa, the church has a need for completion like for our brand new sound system kasi kailangan natin magpalit ng mixer. That is the need for completion. Pero pag sinabing the need of completion, may participation. Hindi lamang may kailangan ang kapatid o may kailangan ng isang brothers or sisters. It is you yourself ay kailangan mag-function para ikaw mismo makinabang doon sa pagtatapos na ito. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sigurado ako. I'm sure about this. The one who started the good work. Because our God is a good God. Amen? He's a good Father. The definition of complete, simply stated, sabi ho sa Google, complete means finish, making, or doing. Verb, action word. Natapos na ginagawa. Finish, making, or doing. Sa Tagalog ng verb ay pandiwa. Pandiwa. And another verse of complete is it is an adjective. Naglalarawan. Panlarawan. Having all the necessary
or appropriate parts, the details, the necessary thing, na buo, na kumpleto. It's like forming a puzzle. Ano ho, may ginagawa kayong puzzle. So lahat ho ng pieces, so nakumpleto mo na. So it explains the task that it needs to be done. 21 days as we look back, it's really hard. Nandyan yung nahihilo ka, you've been tempted in a lot of birthdays. Kaya kawawa ho ang may birthday ng January, walang handa. Kamote, mais, mani, lettuce. Hallelujah. Oh, saging. Saba, na minsan ay amoy paa pag nilaga. Pero di bale, dahil lagi kong sinasabi sa inyo, di baling nagtitiis ngayon, pero may gantimpala naman sa susunod na panahon. It might be a sacrifice, but God is sufficient. It might be hard, but as long as you know it, that God is with you, and along the way, ang mabigat ay magiging magaan. Huwag mong papasanin ang hamon na mag-isa ka. Huwag mong bubuhatin ang pamilya mo na mag-isa ka. At huwag mo ring bubuhatin ang problema na mag-isa ka. Nilikha ka na kailangan sumamba at magtiwala at umasa sa Diyos. Sapagkat ikaw ay nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian. You can never be disconnected with God. Hindi ka po pwedeng lumayo. Because apart from Him, we are nothing. Maraming magaling magsimula, pero hindi nakakapagtapos. Sa kalagitnaan, umaayaw. Sa kalagitnaan, sumusuko. Sa kalagitnaan, ay naliligaw. Pero nais ko hong ipagbigay diinan ang kahalagahan na makumpleto mo ang pinapagawa sa iyong personal ng ating Panginoon. God speaks to us in a personal way. It's all about relationship. Sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, pag ikaw ay nangako sa Diyos, tuparin mo ito nang walang pagkakaantala. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga hangal. Ang mga hangal walang dangal. Sarili lagi ang iniisip. Unawain nyo naman ako kasi ganito ang aking pinagdaraanan. If you will always talk about self, and your conditions, busy ako. Walang panahon. Hindi ho ang katanungan ay wala kang panahon. Ang tanong kaya, ang Diyos ba'y nawala ng panahon sa iyo? Napapakinggan niyo po ba ang aking mensahe? Sapagkat, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang mata niya ay nagmamasid at naglalakbay sa buong daigdig. Ngayon siya ay nakatuon sa Australia, nakatuon sa New York, nakatuon sa Spain, sa China, sa Taiwan, and at the same time, God's eyes is upon us dito ho sa second floor, Morales Mall. At alam niya ang posisyon at kalagayan at inuupuan mo. Alam niya na malalim ang iyong iniisip, malalim ang iyong tinatanaw, pero wala ka namang inaabot. God knows that you're daydreaming right now. Ano ba naman yan, Pastor? Puro kwento naman yan. Sila lang naman ang nakakaranas. Paano naman ako? Matanda na ako. If you will stop from believing, you will become a victim. Victim of what? Victim of failure. Victim of what? Victim of sickness and death. Sapagkat marami ho ang nakahimlay sa libingan ay mga pangarap na hindi natupad. Some of them died in suicide, some of them died in a fatal accident, but they did not accomplish the real purpose of their life. Sa buhay na ito, kailangan may tinatapos tayo. Sa buhay na ito, meron tayong
na mamarkahan na atin nung pwedeng maiwanan sa atin nung mga mahal sa buhay. Sa isang taon, kailangan mo ng 12 buwan so that you can call it 1 year. Sa isang buwan, kailangan mo ng 30 araw so that you can all call it 1 month. You need 7 days so that you can call it 1 week. There are details, there are components, there are figures. Sa 1,000, kailangan mo ng piso. You cannot make a 1,000 pesos without 1 peso. And you cannot complete 24 hours if you lose 1 hour. So 24 hours will complete 1 day. Sa pagbubuntis ng mga nanay, 9 months. To make a baby, it will take 9 months. Pero ang sabi ng isang Amerikano na napapunta sa Pilipinas, ang sabi niya, how long will it takes to go to make a baby? To make a baby, it takes 9 months. It's too long. Ang tagal naman to make a baby. 9 months. No, I'm not telling about the bumps of the mother and pagiging, sabi ng Amerikano, hindi yung pagbubuntis. I'm talking about to make a baby, Pampanga. It will take 9 months. I thought it was only 3 hours from Manila. Make a baby. Everything has a detail and components. 9 months for a full-blown baby. I found the research one time, and sometimes the enemy will taunt you, tutuksuhin ka, tatakutin ka, at pag-aalalahanin ka. I found this research na merong ginanap na pag-aaral na ngayon hong panahong ito, na yung mga pinanganak na kulang sa buwan, it's either they will have a serious disease or they will die early. Ang tawag ko yung mga preemies, mga premature babies. At nung habang binabasa ko ito, bigla akong natakot. Dahil ako isang premature baby. Sabi, there are most chances na mas maganda daw ang survival at buhay ng mga taong busog sa init at tama ang bilang. Mga 36 weeks and above. Ako'y 7 months, so 28 lang yun. And the devil is giving me a cloud of thoughts of negativity. At alam niyo naman, pag natakot ka, alam mo naman yung mga dapat kinakatakutan, ano ho? When you feel something different in your body, syempre as we grow and you feel some aches and pains and, di ba, aging. At meron kang ganitong nararamdaman, you think about, baka nga totoo yung sinasabi ng research. Pero salamat sa Diyos, kilala kong lumikha sa akin. Kaya bago ka pumunta sa espesyalista, lumapit ka muna sa tunay na espesyalista. Ito ang lumikha sa iyo, ang ating dakilang manggagamot. Ang sabi ng medisina, pag ikaw ay may nararamdaman, huwag mong tiisin. Pero ito, ang sabi ko sa aking sarili, hindi ko sinasabi sa inyo, you can check it when you replayed it. Pero itong sinasabi ko sa sarili ko, pag kaya mong tiisin, ipaglaban mo. Sapagkat doon sa pakikipaglaban, doon ka titibay at doon magkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Habang sumasakit, lalo mong ikumpisal ang pangako ng ating Panginoon. Because the promise will be applied unless or until you say it. Because God spoke everything into existence through His words. Hanggat ikaw ay nagpapadaya sa kaaway, sinong mag-aakala na ang ating kapatid, Sister Imelda, pag inatake ng high blood pressure, 280 over 210, galit na ugat nun.
Pero ni minsan hindi ho siya na-stroke. Ni minsan hindi ho siya na-ospital sapagkat siya nakikipaglaban na ang Diyos ang dakila niyang manggagamot. We are an army. A soldier always fight until you conquer. Only who engage the battle will get the spoils. Ano yung spoils? Yung mga sinamsam na yaman. Jehoshaphat commanded the people of Israel to fast for 3 days. And then God gave them the victory. Kung ilang beses silang araw na nag-ayuno, 3 araw din silang kumukolekta ng yaman nung kanilang ginaping kalaban. Kaya lahat ng nag-ayuno, na nagsakripisyo, at kasama ko sa 40 araw na 9 na katao, magugulat kayo, may 20 araw, sunod-sunod ang pagpapala, 40 araw, sunod-sunod ang pagpapala, sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Kaya yung iba, tatanghod at aamoy-amoy at sisingot-singot. Bakit ka nakabagong sasakyan? Bakit maganda ang iyong kasuotan? Simple lang ang susi. Hindi ako nagpayaman dahil sa gawa ng tao. Ako'y pinayaman ng Diyos dahil mabuti ang aking Panginoon. Doubters and haters will always crawl and creep out in your surroundings. Bakit ba nangyayari? Bakit naganap ang imposible? Sapagkat kinumpleto ko ang detalye na nais ipagawa ng Diyos. Don't go half-heartedly. Delayed obedience is still disobedience. Marami sa atin, simple lang. Sasama sa gawain, sasama sa revival, nagpalista, sasama sa youth camp. Pero pagdating na ng youth camp, magugulat ka, tatawag sa iyo, Pastor, papunta ho pala kaming Romblon, sinama ako ng tatay ko. Patay tayo dyan. Sino magdadala ng mga speaker? Sino magdadala ng sound system? Wala si Brother King. Those are the moments that you will be terrified. Kaya naman, magulo ang ating buhay kasi we are not committed. Completion requires commitment. Imagine mo, seryosong usapan. Ganito. O ikaw, may pledge yan ganito, ganyan. At sasabihin mo, hindi po dumating yung inaasahan ko. Ang tawag ho doon ay kamote. Pag ikaw ay inaasahan, tandaan mo, kabilang ka na. Sabihin mo sa iyong katabi, masakit ba? Sabihin mo, masakit. Dahil buhay ka pa. Ang nasasaktan buhay pa. Amen! Amen! That's why when you make a promise to God, fulfill it without delay because God has no pleasure in fools. Fulfill what you promise. And then another verse, Deuteronomy chapter 23, verse 21. Huwag kang mabagal sa pagtupad sa iyong mga pinangako. Pag ikaw ay nag-commit, nakasali at kasama ka, be a person of honor and integrity. Let your yes be yes and let your no be no. Sapagkat wala hong nakakapagtapos nang hindi marunong tumupad sa kanyang salita. If you are unfaithful, you will be unfaithful in many things. God will always test us in the little things. Sa Ecclesiastes chapter 7, verse 8, mas maganda daw ho ang pagtatapos kaysa simula. The patient in spirit is better than a proud spirit. Maganda hong marinig ang mensahe ng tagumpay, pagpapala, kikita ka ng ganito, kapag ka nabenta mo ito, at kapag ka nakuha mo yung promosyon, ikaw ay ile-level up. But what would happen if those things, the big apple, the bacon,
are not going on your side. Hindi nangyayari, hindi nagaganap. Madali hong tumigil kaysa makipaglaban. Lalo na pag ang issue ho ay pananalapi. It's really hard to fight back. Because the easiest thing to do ay mag-resign, umalis sa bahay na pinagtatrabahuhan mo kasi nahihirapan ka na. But you might miss out the big picture. Don't miss out the big picture. Because the God who calls you has a plan where you are today. Kung tiningnan ko na ang lugar na ito ay probinsya, kung tiningnan ko ang lugar na ito ay puro lamang matatanda at mahihirap ang aking maabot, kung titingnan ko lamang na ang lugar na ito ay walang puwang sa pagtatagumpay, God will not do anything in my life. But I see a vision. I see a victory. I see success. I see prosperity. I see increase. I see the goodness of the Lord, not in heaven, but in the land of the living, because God is bringing up heaven here on earth. Dinala ni Jesus ang kaharian niya dito sa lupa. Your kingdom come, your will be done. Kaya hindi ka dapat nagtatrabaho na laging pagod, dapat nagpapahinga ka at maligaya. Pag ang trabaho mo'y lagi kang pagod at wala kang panahon sa asawa mo at sa Panginoon, binababalaan na kita. Masalimuot ang iyong magiging katapusan. I'm warning everybody because money cannot complete us. Money it's just a secondary thing. That's why marami ang may New Year's resolution. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako mambababae. Hindi na ako manlalalaki. Hindi na ako manchichicks. Hindi na ako ganyan. Hindi na ako magmumura, etc. Nakasulat sa yellow pad paper, back to back, at iyo pang pinirmahan, at nandun pa yung thumbmark mo. Ako'y magbabago na ngayong 2021. Pero January pa lang, nagmura ka na, at ikaw ay nakasigaw na kagad sa misis mong mabagal kumilos. Wala pang Valentine's Day, hello! You failed. Pero salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay hindi katulad ng principal ninyo sa school. Na pag nakita kang long hair, uukaan ka agad ang buhok mo. Mabagal ho ang Diyos sa paghatol. Kung mabilis ang paghusgat paghatol ng Diyos, ubus na tayo ngayong umagang ito. Salamat at siya'y maawain at mahabagin. Kaya naririnig nyo itong mga salitang ito para matuto kang magpahinga. Sapagkat makukumpleto mo ang mga bagay na imposible kung marunong kang magpahinga. Ibig sabihin ng pagpapahinga ay hindi nagiging tamad. Ang pagpapahinga ay alam mong may ginagawa ang Diyos kahit ikaw ay natutulog, ipinagkatiwala mo ang kontrata at proyekto mo sa ating Panginoon. No completion leads to depletion. Pag hindi mo natapos, it will hunt you. Hunt you. Hahantingin ka, hahanapin ka. Pag hindi mo natapos ang New Beginnings class, pag hindi mo natapos ang discipleship, gusto mo kaagad ay maging worship leader. Dati pwede yun, pero ngayon, iba na ngayon. Because God loves procedure. Before you can proceed, the word proceed, there should be procedure. Kaya para makuha mo ang accounting 2, kailangan ipasa mo ang accounting 1. At hindi lamang basta makapasa o pasang-awa. Kaya yung mga pasang-awa, laging ang tingin nila sa kanilang sarili ay kawawa. Pero yung nakapasa, na alam nila na hindi sa kanilang lakas, hindi sa kanilang talento, hindi sa kanilang galing, kundi sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Kaya yung pagpasa mo ay hindi gawa mo, kundi gawa ng Banal na Espiritu.
Kaya marami hong nagtatrabaho, hirap hanggang sa ngayon. Dahil hindi nila alam kung paano makukumpleto ang kanilang buhay. Hindi ho sa karangyaan para magiging maligaya ang inyong mga anak. Marami hong naibigay ang lahat ng material na bagay. Pero ang sabi ng kanyang anak, sa puro totoo lang pa, ayoko ng iPad. Ayoko ng LeBron James na sapatos. Sa puro totoo, ang gusto ko'y ikaw na aking ka-wrestling sa kama gabi-gabi. Hallelujah. We are driven by too much material things. Para sa kanila naman din ito, mauunawaan din nila. But the time that was lost, you cannot buy it again. Yung karanasan mo maghugas ng puwet ng anak mo, hindi mo na maibabalik yun. Pag tuli na yan, hindi ka na nila papapasukin sa kwarto nila. Pag ang anak mo na babae na nagpapakalong sa iyo, kalungin mo na dahil pag dalaga na yan at nagbabra na yan, hindi ka na makakapasok sa kwarto nila. Pag niregla na yan, you will miss out the purpose of being a parent. That's why for us to have a family, nanay, tatay, anak, bunso, hindi pwedeng katulong ang magpalaki sa inyong mga anak. Ang tahanan. Ang tahanan ay hindi lamang basta bahay. Ang tahanan ay lugar ng pag-iyak at pagtahan at pagtutulungan at pagbibigayan at pagdadamayan. A family is not complete if father is not around. A family is not complete if the mother is not around. The family, sabi ni Bishop, tatay ko, si Daddy. Family stands for F-A-M-A-L-Y. Father and Mother, I love you. Father and Mother, I love you. So the basic component of family is love. So pag walang pag-ibig, hindi makukumpleto ang tahanan. Si John lang ho, John the Beloved, ang naka-discover. He's the only one apostle or disciples. Many more mentions about love. In his book, in the book of John, in the 1 John and 2 John and 3 John, he talks about love because love completes. Perfect love drives out all fear. Kaya hindi mo matatapos ang 21 days of fasting if you don't know how to love. Hindi ako gagawa ng 40 days fasting extension if we do not know how to love. I'm extending it not just because I love God and that is specific and vital na talagang pagmamahal natin sa Diyos ito. Kung tatanungin niyo ako, Pastor, why need for extension? Because it's my love for you. Dahil ayaw ko na kayong nangungutang. Ayaw ko na kayo na naghihirap. Ayaw ko na kayo na laging kawawa at pinagtatawanan at dinudusta, burn again, ganyan. Baka sumobra sa langit. Tandaan ho ninyo, hindi lamang ho kayo basta sosobra sa langit, sosobra pagpapala ninyo dito sa lupa, siksik, liglig at umaapaw. But the naysayer and the kontrabida will say, the big question, how? How, di Carabao? Paano mangyayari yan? Nakikinig ka lang sa salita ng Diyos? When you listen to the Word of God, God will give you wisdom. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi ka para tumambay lang. Hindi ka para nag-iinit ng upuan dyan. And I've noticed na yung mga kasama ko ngayon, nakakuha nila yung susi. Nakakuha nila yung principle. Pag nakuha mo yung principle, tuloy-tuloy na ang pagdaloy. Tuloy-tuloy. It will keep on moving. It will be like a snowball effect. Huwag ko kayo matatakot sa pastor ninyo. Tao din ho ako. Kumakain din ng pizza. Tao din ho ako. Nagbibiro din. Pero hindi nang malalaswang biro.
Pag nagsasama-sama kami, nagtatawanan din kami. Pero may limitasyon at disimulado. Pero napakahalaga, pag inunawa mo na ito ang dapat at marapat mong maging buhay, hindi po pwedeng malipasan ka ng gutom. Sapagkat walang nagugutom na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pagkain ay gawin ang kalooban ng ating Panginoon. My food is to do the will of my Father. My diet plan is to do the will of my Father. Hindi ka dapat lalapit lang sa Diyos dahil may problema ka o iniutos lang sa iyo. Lumapit ka dahil alam mo na ito ang pangunahin. Anong ibig sabihin ng depletion? It will reduce. It will degrade you. Depletion. Pag hindi mo tinapos, di ba? Anong sabi sa Biblia? Mas maigi pang hindi mo nakilala ang Diyos kaysa mag-backslide ka. Bakit? Mas lalo kang pagtitripan ng mga dyablo. Are you hear what I'm saying? Are you hear what I'm saying? It's really hard that you know the truth, but you are making bingi of yourself of learning the truth. Alam mo na masama, alam mo na bawal, pero ginagawa mo, pero narinig mo, ito yung tama. You stop, you halt, you get away, you draw away. Now you start to be being depleted. Series of mysterious things falling into your life. Hindi ho kamalasan ang tawag doon. Pinapaunawa sa iyo ng Diyos. Kasi siya lamang ang iyong kailangan. Sapagkat siya ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay. Gasolina nito'y panghabang buhay. Amen ba tayo dyan? Kaya pag hindi ka magpapadrive sa ating Panginoon, maliligaw ka. Hindi mo makukumpleto ang iyong trip. Laging cutting trip, kaya lagi kang bad trip. Cutting trip. Kaya ikaw hindi ka makapagtapos ng pag-aaral kasi gusto mong tulungan ang iyong sarili na maghanap buhay. Unawain mo muna ang kalooban ng Diyos, makakapagtapos ka ng pag-aaral sapagkat itong mga panahon kahit online, makakagraduate ka na. Buksan mo ang iyong isip sapagkat ang mga takot, saklaw ng suggestion at isipan ng kanyang barkada. Pero ang mga nasa biyaya, hindi mo pa hinihiling, nayayaya mo na ang iyong mga pagpapala at mga pagpapala, ang mga pagpapala na higit pa sa trinabaho mo ng buong isang taon. The blessing will follow you. Noah built the ark. Hindi niya sinabi na, wala namang ulan. El Nino ngayon. No, he did not look on the report of the weather system or the people who say, Noah, baliw ka talaga. Walang ulan ngayon, no? Happy-happy tayo ngayon. But Noah, keep on building the ark. Keep on building the ark. Pounding the woods. Building the ark. Building the ark. Because he heard the voice. Para marinig mo ang ating Panginoon, you need to be closer to Him. Because sometimes God speaks in a whispering tone. Kaya hindi mo siya marinig. Busy ka masyado sa negosyo mo. Nagka-problema ka na nga ng malaki noon. Bakit ngayon hindi mo pa lubos na isuko ang buhay mo? Ginising ka na noon, nagkaroon ka na ng enlightenment. Pero bakit ngayon, hindi mo pa rin makita ang pathway sa tunay at maligayang buhay? Ito ay ang paglakad sa kabutihan at katwiran at pananampalataya at pagdalo sa gawain at pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Nakita mo na ang hapdi ng kabiguan noon. Naranasan mo ang mawala ng malaking transaksyon. Napakapait, Kuya Eddie. Napakapait. Pero sa kabila ng kapaitan,
heto ka pa rin. At nagdudunong-dunungan at nagbubulag-bulagan. Kailangan mo si Jesus para makumpleto ka. Huwag mo nang intayin ang mabibigat na pagsubok na naririnig mo ang pangangaral na ito. What you are doing today is a preparation so that you will not be separated by the truth. And the truth is, pagkasama mo ang ating Panginoon, bumagyo man, lulutang kang hindi luhaan, ikaw ay lalangoy ng punong-puno ng pagpapala at kagalakan sapagkat hindi ka sawi. Alam mo na ikaw ay babawi sa lahat ng mga nawala sa iyo. Noah built the ark. Jacob waited for 20 years para makuha niya ang kanyang asawa. Baka humamaliho ninyo, nakalagay ho dyan, Jacob waited 20 years to possess his property and his wives, plural. We're talking about Old Testament, mga kalalakihan, ha? Sa New Testament, isa lang ang dapat na inyong inuuwian at isa lang ang dapat ninyong minahal. Yung pinakasalan ninyo, ang inyong dapat laging kakanlungin at inyong kikilitiin. Sa mga tatay, pumalakpak ng mga napakalakasang may mga asawa ngayong tanghaling ito. Tatay lang. Walang babaeng papalakpak. Kailangan iisa lang ang Eva, hindi iba-iba. Sapagkat yung Eva na pinakasalan mo, yun lang ang magkukumpleto sa'yo. Hindi yung nasa beer house, hindi yung kachat mo, hindi kung sino pa man first love at first sweetheart mo, kundi yung asawa na pinakasalan mo kahit may topak. Yung topak, okay lang. Kahit may topak, okay lang. Kahit may topak. Tawa-tawa si Brother Boy. Marami na kaming sikretong nalaman sa inyo, Sister Nori. Joke lang. biro lang, mabait siya si Brother Boy. Nehemiah completed the walls for 52 days. 52 days, he built the walls of Jerusalem. Esther fasted for 3 days so that she could save the entire Jewish community. God gave her the strategy. Sa buhay o laging may risk. May panganib. Sapagkat, pag walang panganib, walang labanan, walang gantimpala. Nagtitiis, pero hindi mimintis sa kabutihan ng ating Panginoon. Well, Pastor, pupunta ka sa bahay namin. May aircon kami, hindi namin ginagamit kasi mahal ang kuryente. Problema nyo na yun. Kung may aircon kayo, hindi nyo ginagamit. Mahal ang kuryente. Kasi alam mo, sideline lang ang trabaho ng asawa ko ganyan-ganyan. Kasi tamad dito Kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa asawa mo. Hello? Hello? Kung anong sinabi mo sa anak mo, yun ang mangyayari sa anak mo. Kaya huwag kang nagpapalayas ng anak. Akapin mo ang kanyang kahinaan. Hello. Hello. Ayaw na. Esther prayed for 3 days because of love for the people of God. Mary waited for 9 months. But she never thought of aborting the baby. Tandaan ho ninyo, wala hong aksidente na pwedeng mangyaring hindi pinahintulot ng Diyos. And Joseph wanted to divorce Mary because hindi naman sila nagkasiping tapos may baby na kaagad. And for the time, it's really hard to convince people. Hanggang ngayon naman Pag sinabi mo, pinagaling ako ng Diyos na wala ang cancer. So, uminom ka lang ng herbal medicine Ang hirap mo kumbisihin ng tao. Kala nila, para kang laging nag-hallucinate. And way back on that time, hiyang-hiya si Joseph. But apparently, on his dreams, sabi ng isang angel, wag mong iiwanan si Maria. Sapagkat ang kanyang kinakanlong sa sinapupunan ay hari at tagapagligtas ng sanlibutan. I think Joseph did not have the first kiss. Wala nang opportunity.
And from that time on, hindi na ho nagkaroon ng anak si Joseph at si Mary. Wala na ho naging istorya at kasaysayan. Si Jesus lang ang kanilang naging anak. It's really hard. You have an effort, pinaghandaan mo na kayo ay betrothal na kayo, betrothed kayo, na kayong ikakasal. Tapos biglang, honey, may sasabihin ako sa'yo, buntis ako. Kanino? Kaninong tatay yan? At ang sabi ni Mary, it was conceived by the Holy Spirit. 9 months. It took 30 years para si Jesus ay mahihanda para sa 3 taon na pagmiministeryo. 3 taon lang ang kinailangan ni Jesus para masaturate ang buong Jerusalem at Israel ng mabuting balita with starting the 12 disciples. At 3 araw lang ang kinailangan ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Mapagtibay ang sinasabi sa aklat ng Isaias, sa mga propesiya sa aklat ng Zechariah, sa aklat ng Hosea, na ipinapahayag na merong magiging tagapagligtas. 3 araw lang. There is a certain requirement para matapos mo ang isang bagay at ito'y magkaroon ng isang kabuluhan. 21 days ang sabi ho, pag natapos mo, you will develop a new habit, a new attitude, a new character. 21 days. Kaya ngayon, pag hinainan mo ako ng kanin na puti, tititigan ko lang yan at hindi ako matatakam. Sapagkat sa loob ng 21 araw, kahit na yung pakbet ay may bagnet, tinanggal namin yung bagnet at hindi namin kinain. Sapagkat ikaw ay nasupil na ang panlasa sa mga karne. Hindi ko naman sinasabi na bawal na kumain ng karne for a certain period of time. And we are responsible for us to be healthy. Tayo ho ang magde-develop ng fitness ng ating physical na pangatawan. What I have learned in this fasting, you can pray for all the food. Nilinis na ng Diyos. Amen. Praise God. Pero pag araw-araw na yung ipinapanalangin mo'y linisin ng Diyos, at alam mo naman na ito ay lamang dagat at kumakain ng dumi sa dagat, pag paulit-ulit, masama din po ito. Hello! Kaya you are responsible for the complete health of the temple of God. Exercise, diet, sleep early. Don't think too much. Don't be stressed. Laugh more often. Go to church because there is a research. Ang mga taong pala simba ay malalakas at malulusog. Sipunin ka ba? Baka kulang ka sa pag-church. Because a person does not go to church on 1 week is equivalent to 1 week. Hindi nyo nakuha. Ang isang tao daw hindi nakasimba sa isang beses sa isang linggo, W-E-E-K, isa man Jermaine, W-E-E-K equals 1 week. W-E-A-K. Kaya pag wala kang pagsimba sa isang linggo, manghihina ka. 1 week equals 1 week. Pag wala kang simba kahit isang beses, ikaw ay panghihinaan. The part of completion is waiting. Part of completion is waiting. Jonah was assigned to bring the message in Nineveh, but he ran away. Ayun, kinain ng malaking isda. 3 araw na nasa loob siya ng malaking isda at siya ibinalik ulit sa Nineveh. Waiting teaches patience if we learn to find purpose in the process that is preparing us for the promise. During this step of developing patience, God reveals His loving kindness and His character that He is not absent, rather than totally present even when we may not know where He is leading us. Life is uncertain, but if you know the promise, alam mo ang pangako ng Diyos, hindi ka maliligaw. That's why the people of God has been in the wilderness because they do not know the promise. The promise, the word of God, the assurance. Ang pananahimik ay hindi ho nangangahulugan na wala kang ginagawa. Being still doesn't mean doing nothing. We crave the word of God, be still and know that He is God. Being still, hindi ibig sabihin nasa bahay ka lang.
Pag sinabing be still, nananahimik at nagko-contemplate na hindi habang buhay wala kang hanap buhay. Mayroon at mayroon kang magagawa. Hindi habang buhay ikaw ay laging nakatingin at nakatanaw sa iyong kapitbahay. You will have your own break. You will have your own breakthrough. You will have your own blessing. Be still and know that He is God. So may kasunod lagi. Mananatili sa Diyos at kilalanin mo ang iyong Diyos. Hindi po pwedeng lagi kang pakapit-kapit nagbabasa lamang ng newspaper at naghihintay na lamang ng balita kung kailan magugunaw ang daigdig at kung sino na ang Pangulo ng Amerika o ng Russia o ng China. We are not dependent in the politics of this world. Amen! Dahil naniniwala ako, ang tao ang nagluluklok sa bawat pinuno, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng lahat ng saklaw ng kanyang kaharian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So you have the promise, and on this part is the fulfillment. Tawagan ko rin si Brother Bernard at si Brother Arman. Promise and fulfillment. Dito po kayo. Dito. Promises start with the message or in your notes in the Bible. But the distance, meron hong layo, meron hong pagitan. Sapagkat hindi ho po pwede na ito yung pangako, ito na kaagad yung katuparan. Tatanungin ko kayo, ano ang nauna? Sweldo o trabaho? Alam niyo naman pala eh. Bakit ganun? Marami sa atin ay hindi pa rin maintindihan ang lahat ng prinsipyo ng daigdig, lahat ng pinagmulan nito ay principle galing sa Biblia. Kaya kapag puro trabaho, wala kang kapahingahan, wala kang nararamdaman ngayon, pero ang pinakamasaklap ay yung pamilya mo ay nasisira dahil sa wala kang panahon. So ito yung pangako, ito yung katuparan. Kaya kung titingnan mo, may laktaw. May laktaw. Maririnig mo, payayamanin ka ng Diyos. God will bless you. Amen. Pinagaling ka na ng Diyos. May pangako ka. Pero si Satanas ay nagbabantay na katulad ng isang leon, nag-aabang para makuha yung pangako. Si minsan, nandito ka pa lang sa kalagitnaan, malayo pa. Are we there yet? Sabi ni Shrek, are we there yet? Not yet. Are we there yet? Not yet. How long? How long? How long? Are we there yet? Pastor, akala ko ba magkaka-building na tayo? Are we there yet? Not yet. For you to sustain, as you journey to the promise, you should understand that Jesus is the only way to the fulfillment of the promise. Amen. That's why there is a cross. That is the only bridge you can buy your dream house and your dream car. Because that promise will go on directly to the fulfillment. Kaya kapag kami tulay, makakaandar ang pangako ng Diyos, and when promises and fulfillment meet, ang Diyos ang mabibigyan ng kaluwalhatian. At pag nagtagpo ang pangako at katuparan, ikaw ay papaimbulog at magsasabi na totoo at tapat ang ating Panginoon. Marami pong salamat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You don't do it your own way, you do it God's way. Amen. The promise and the fulfillment. There will be hallways that will be very dark. Sa pag-aaral ho ng English, merong tinatawag na sentence. And what are the two parts of the sentence? The subject, the predicate, and the conjunction. The verb or whatever. Ang sentence ho ay hindi mabubuo
pag walang subject. So yung subject, lagi siyang naglalarawan kung ano ho yung predicate. Ano? Pero hindi sila magkakakonekta kung walang verb or linking verb or whatever, kung ano man tawagin nila doon. Halimbawa, Moses is courageous. Hindi maikukonekta yung salitang courageous kung walang maglilink sa kanya. So anong naglilink sa kanya? Yung is. Kenneth is handsome. So walang maglilink doon sa salitang handsome kung hindi mapagtugma. Kenneth handsome, ano yung barok? Pagtatawanan ka. Pag sinabing, Harney has a hair, wala, hindi po pwede. Kasi kailangan ho laging meron hong naglilink. Has. The past participle, the present participle, the linking verb. So para ho matupad ho yung pangako ng Diyos. At yung pangako ng Diyos ay mangyari sa ating buhay. Kailangan hong mayroong tulay. At ito yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Hindi sapat ang salita ng Diyos. Dapat kilala mo yung nagsalita. Kaya mangyayari yung pangako dahil pinaniwalaan mo na yung nangako'y nagpapako. Dahil siya'y nagpapako, inako niya lahat. Lahat. At ang kanyang sinabi, it is. Ba't dalawa lang nagsasalita? It is. What could you feel when Jesus said, anak, it is failure. Diba? Disappointment. But when you hear the word, honey, I've got the 3 million contract. Here comes the check, down payment. Okay. Tawagan natin si Pastor at magta-tights tayo. Because it is finished. Behind the scene, God will connect you with the right people, and favor and blessing, connection will come right in front of your doorstep. Keep trusting God daily. Pray without ceasing. Have an expectation. Hear the Holy Spirit. Spend time in His presence. Pag tinatanong ho ako ng ilan sa inyo, Pastor, ano hong tamang formula sa panalangin? Ito ang sasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Pastor, hindi mo alam ang panalangin. Ikaw, alam mo ba? Hindi nga, Pastor, kaya nga nagtatanong ako sa iyo eh. Sapagkat ang panalangin ay hindi katulad ng sombrero. It is not one size fits all. Someone could pray 3 hours because he or she is called to do it. Some can pray 5 hours and praise God to that. But some of you could pray 3 minutes, and that is not bad after all. Sapagkat yung 3 minutes, pag naranasan mong nabuntis ang misis mo dahil siya hindi makapagbuntis, naranasan ni Brother Belmont na ang kanyang misis ay nabuntis, kaya kahit anong ipagawa sa kanila ng Panginoon, hindi nila pwedeng tanggihan ng Diyos dahil si Sister Grace ay muntikan ng mabulag at kailangan ng 200,000 pero nagtustos ang ating Panginoon at tinapos ang pagkabulag at ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. God did not only gave them 1 child, but 2 child, healthy, malakas, malusog at matalinong mga bata. Because when God moves, it will always surpass what you ask. Kaya sa akin hong pagtatapos, deal God on your capacity to understand. Hindi ako pwedeng mag-implement na, 3 oras lahat kayo manalangin, ha? O hindi kayo maalam. Okay, sa impyerno kayo lahat pupunta. Hindi yung ganoon. Yung 3 minutong nagsisikap, naway makaranas ng 3 piso ding pagpapala. Pag nakaranas ka ng 3 piso, 3 minutes, 3 piso ka agad.
Gawin ko kayang 10 minuto. Aba, 10,000 kaagad. Aba, yung umupo lang ako kay pastor, binigyan kaagad ako ng pera, binigyan kaagad ako ng tuition fee, hindi kaya himala yun? Bakit hindi ako mananalangin? Dahil kinatagpo ako ng Panginoon, kaya ako'y mananalangin. It's not an implementation. It's not controlling and manipulating. It's all about your decision para ikaw ay makapanalangin, para ikaw ay makasamba, para ikaw ay makadalo sa gawain ng ating Panginoon. It is your personal decision. Kahit sa pag-aayuno, it's your personal decision. Kahit sa pagbibigay, it's your personal decision. Isang buong manok na kasing laki ng baliwag at andoks, ipamimigay sa panahon na mahirap ang buhay. Because this is the time that the church should speak up. Na ang mga nagtitiwala sa Diyos, hahalakhak sa kabila ng kahirapan. Can I hear amen? Yung pinakamalakas, amen! And your church will be known as a miracle church because this is faith-filled. Ang simbahang walang pananalig, laging maliliglig. Pero ang simbahang may pananalig ay laging nakatindig sapagkat si Kristo ang ating pananalig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. As I close, worship team, dito na kayo. Let go of your complaining. Huwag kayong maging mareklamo. Sisi dito, sisi doon. No, don't blame. Don't blame the people around you. We are all product of our choices and decisions. Let go of your fears and defeating thoughts, the negative words, the accusations. It is not God says who you are. You are no longer a slave to fear. Neither you are no longer a slave to sin. You are a child of God. Lastly, let go of all bitterness. Let your bitterness be turned into betterness. Hindi ho Bisaya, bitterness, betterness. Mahal na mahal ko mga Bisaya at mga Ilonggo, mahal na mahal ko yung mga. But you can a little bit put a light word doon sa bitterness to betterness. Magpatawad ho tayo. At huwag nating mamunga, hayaang mamunga ang sama ng loob. Kaya ngayong 2021, in the Bible, the 21 is a symbol of perfection and maturity. And I pray that everybody here, na kayong lahat ay mag-grow up na sa pagkilala sa ating Panginoon. It symbolizes divine wisdom, a mirror of eternal light, which pierces and penetrates all grace in its purity. Ito yung mga panahon. Ito yung mga panahon, hindi yung panahon ng hapon. Ito yung mga panahon na ikaw ay babangon ng maaga at gigising na maaga at magpapasalamat kay buti-buti mo, Panginoon. Handa na akong tumanggap. Kaya ang 2021 is a past tense. 2021. Hindi 2021 as in O-N-E, but 2020 W-O-N. We have already won the victory. Past tense. Sapagkat kay Kristo, higit ka pa sa mananagumpay. Kaya hindi ka dapat nanlulupaypay. Kaya hindi ka dapat iyakin. Umiiyak ka sa kagalakan, hindi sa problema. Umiiyak ka dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya kayong dalawang magkapatid, magpatuloy lang kayo sa paglilingkod ng Diyos. Sapagkat ang magkakapatid na nagmamahalan ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen. Please all stand and I'll pray. As I release you, ngayon hong 1:43 ng tanghali. Are you happy today? Amen. Are you blessed today? Amen. Do you enjoy church today? Amen. Amen. And as I release you,
I'll give you 30 seconds more. Close your eyes. Lord, teach me not to lose my patience. Naalala niyo ba sinabi ko last year? If you lose your patience, you will become a patient. Mawawala ang mga binibili mo sa butika pag ikaw ay mahinahong sumasamba, nagagalak sa Panginoon. Buti ka, may pera kang pambili sa butika. E paano yung iba? Buti nga, walang pambili. Hindi ko mo may pambili ka, ikaw ay walang patubangga na punta ka agad at punta ka agad at punta ka agad sa ganong kaparaanan. Magtiis. Manalangin. Huwag matakot. Wala na sa iyong sakit na pinamana ng nanay mo. Sapagkat ang papamana lamang ng magulang mo ay tunay na pagpapala, bahay at lupa, at pera na iipunin mo sa bangko. Ang mana lamang na tatanggapin mo ay huwag sakit, kundi kasaganaan at biyaya na bigay ng iyong mga magulang. O Diyos, aming Ama, bukas ang kalangitan ngayong tanghaling ito. Ibuhos mo sa amin ang iyong karangyaan at kalwalatian. Mula ulo hanggang talampakan, sagad hanggang sa aming kaibuturan. Mula sa kasuluk-sulukan ng aming puso. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pag-aalinlangan. Banal na Espiritu, mamunga ang mga bunga na dapat mabunga sa aming bibig at sa aming puso at sa aming buhay. We let go of the things that distract us. Lord, we are very sorry sa mga pag-iindiyan namin po sa iyo at pagbigibigihan. But this year, we will complete what we started. That from the beginning of this year until December 31, 2021, we are in a covenant. We will fight the good fight of faith. We will run the race and finish it. We set our tone to the throne and we set our eyes unto Jesus, that you are the author and the finisher of our faith. Come, Holy Spirit. Come, Lord Jesus, come. Let your will be done. Let God moves in every individual. Salamat po, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaunat ang dalawang kamay as I give the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you, and may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance, that His favor will come like a shield. You are blessed and cannot be cursed. You are highly favored in the Lord, and may He give you peace, the shalom of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Go home blessed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless you. God bless.